Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati. O come, holy faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, naparito ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinuspos po ng malaking kagalakan ang mga pantas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang magatid ng ilaw sa aming mundong madilim, upang liwanagan kami ng iyong biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang
banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay lobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyon taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ang katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang mahahabag, sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo,
ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng nag-iisang katawan at kalahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta, At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila at patungang Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapi ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Sa pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year. Happy New Year sa atin, no? At Happy Three Kings nga, sabi, no? Ngayong 2025, ano naman ang nakikita ninyong mangyayari sa buhay natin, no? Nakagawa na ba kayo ng mga New Year's resolutions ninyo, no? Yung mga gusto nating baguhin sa ating sarili, yung mga pangarap na gusto nating kamtin ngayong 2025, ano-ano yung mga yon, no? Siguro sa kalusugan, sa mga anak natin, sa asawa natin, bagong bahay, bagong lupa, bagong kotse, no? Marami tayong gusto nang maipundar o kaya makapunta tayo sa ibang bansa o kaya gumaling sa ating karamdaman, no? Marami tayong gusto ngayong 2025, no? Pag tayo ay nasa ganitong mga panahon, gusto nating maisip kung ano ang pwedeng mangyari sa atin, no? Kaya siguro tayo nagtatanong, paano nga ba natin malalaman ang hinaharap, no? Paano ba natin nakikita ang hinaharap? Kaya minsan nagpapatarot cards tayo, nagpapahula tayo, no? Yung iba naman, ano ba nangyayari sa kanila? Gusto lang nila malaman, may horoscope pa nga dyan, no? Hindi nalalayo yung ganyang eksena doon sa binasa nating ebanghelyo. Kasi itong mga haring mago na ito ay nakita nila kung ano ang kanyang magiging hinaharap doon sa bituin.
Hindi nalalayo ito dahil nung nakita nila ang isang maningning na bituin, sabi nila, ano nga ba yun? Parang hindi ordinaryo yung ganong klaseng bituin. No? Marami siguro bituin, maraming nakikitang mga liwanag sa taas, pero meron na silang nakita na isang bituin na napakaningning. No? Napakaningning. Alam nyo mga kapanalig, parang ganon din sa ating mga buhay, no? Parang siguro, marami tayo nakikita kapag siguro madilim ang ating paligid o kaya madilim sa ating buhay, humahanap tayo ng liwanag sa madilim na pangyayari sa ating buhay. Kaya siguro na nakikita natin kung saan tayo po pwede o babagay, no? Pero itong mga haring mago na ito, nung nakita nila ang kakaibang bituin na iyon, sila ay sumunod doon sa nagnining na bituin. Dahil alam nila na yung bituin na yon ay magbibigay sa kanila ng totoong kahulugan ng kanilang buhay. Sino-sino ba itong mga magong ito? No? Sino-sino ba itong mga magong ito? Sabi nila sa tradisyon, si Gaspar, si Baltasar, no? Sa Melchor, sila yung mga haring mago. Kapag ikaw ay haring mago, pag sabi kasing mago, ito yung mga matatalino. Pag sinabing hari, ito yung may katanyagan, may kayamanan, no? Lahat, kumbaga, maiisip mo, ay dapat maging satisfied na ako doon eh. Pero, nung nakita ng mga haring mago na ito na hindi pa sapat, no? Hindi pa sapat kung ano man ang meron sila, no? Sila yung mga tanyag, mayaman, may kapangyarihan doon sa kanilang mga bansa. Pero nakita nila sa sarili nila na hindi sila puno. Hindi pa napupuno yung buhay na parang mayroong hindi pa na-fulfill, no? Hindi pa nagaganap sa kanilang buhay. Kaya siguro nakita nila yung bituin na iyon. Kaya siguro nasaan ang Mesiyas? Nasaan ang tagapagligtas? Kahit sila ay hindi mga Israelita, hindi sila Hudyo, nakita nila na ang pagkukulang sa aking buhay ay mapupunan lamang kapag sinundan ko yung talang iyon. Kaya nakita natin, o nabasa natin, narinig natin sa Ebanghelyo, na lumalakad yung tala. No? Nakikita mo dito sa binasa natin Ebanghelyo, lumalakad yung tala. At iyon ang sinundan nila. No? At huminto doon sa Bethlehem. Nung huminto ang maningning na tala na iyon, doon mismo, doon sa sanggol na si Jesus. Kaya nung nakita nila si Jesus, sila ay binigay nila, naibigay nila ang kanilang mga regalo. Ang ginto, kamanyang, at mira. Ano bang ibig sabihin nito mga kapanalig? Tayo kasi minsan, sinasabi natin sa sarili natin, satisfied na ako, wala na akong kailangan. Alam nyo mga kapanalig, kapag sinasabi natin yon, mas lalo natin nakikita na kulang pa. Walang bagay, walang tao, walang relasyon na makakapagpunan sa ating kaligayahan sa loob. Wala. Lahat ng mga kinikita natin, nakukuha natin, na mga material na bagay o mga relasyon, lahat yan ay maglalaho mga kapanalig. Sabihin mo, magiging masaya ako pag nakuha ko itong mga ito. No? Katanyagan, kayamanan, kapangyarihan, nakuha ko na. Pero parang may kulang pa. Parang hindi pa sapat itong mga nakuha kong ito. Kaya siguro, lagi nating naiisip, ano pa nga ba? Ano pa ba ang kulang para sa akin? Kasi minsan, sabihin mo, pag nakuha ko to, magiging maligaya na ako. After 2 days, wala na naman. Siguro, ganun din siguro sa ating mga kaisipan at sa ating puso, no, kapanalig. Iniisip natin, ano nga ba ang kulang? Ano nga ba ang kulang? Kaya dito, nabasa natin sa Ebanghelyo na itong mga magong ito, hindi naman sinabi dito na 3 lang sila, pero itong mga haring magong ito, nakita nila ang kahulugan ng kanilang buhay doon sa sanggol. Doon sa sanggol. Kay Jesus. Nagniningning ang parol, nagniningning ang bituin para ipakita sa atin na ang makapagpupunan sa ang ating kagustuhan sa buhay ay si Jesus lamang. Hindi ang katanyagan, hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan. Bakit ko nga ba nasabi yun? Kasi makikita natin dito na si Herodes, no?
Si Herodes, isang hari din, makapangyarihan, may kayamanan, no? Makapangyarihan. Ito naman yung taon to, punong-puno siya ng sa sarili, kaya nakita niya, naging threat, no? Naging threat yung batang si Jesus, yung sanggol, yung Mesiyas, na napakalit, napaka-inosente, hindi niya nakita na kulang siya. Kaya siguro dito sa ating binasa ebanghelyo, gusto niyang actually papatay yung bata. Bakit? Kasi ang tingin niya doon sa kanyang posisyon, sa kanyang kayamanan ay para lang sa kanya. Sa akin lahat ng kapangyarihan, ng kayamanan at katanyagan, sa akin lahat. Mga kapanalig, siguro marami rin sa atin mga ganito. Dahil kung hindi natin makikita na lahat ng ating mga ginagawa sa buhay, lahat ng ating naipundar, lahat ng ating nakamit sa ating buhay, ay pag sinabi natin sa atin lang yan, magiging Herodes din tayo, mga kapanalig. Akala natin, okay, pero sa dulo niyan, masasabi natin, bakit ganon? Bakit kulang? At kung kulang yan, makikita lamang natin ng ibang tao kapag sila ay nagkakaroon na rin ng kayamanan, ng kapangyarihan, ay doon natin sasabihin natin, sisiraan natin ng ibang tao o kaya maiinggit na tayo. Ayaw natin na magkaroon ng lahat na meron tayo ang ibang tao. Ayaw natin. Dahil nakita natin na lahat ng mga ito ay dahil sa atin. Mga kapanalig, ngayong bagong taon, no, naway makita natin, no, masilayan natin ang liwanag ng ating Panginoon na lahat ng bagay, lahat ng ating nakakamtan ay hindi lamang galing sa atin, kundi galing sa Kanya. Sabi nga sa Chinese horoscope, Year of the Snake ngayon. Year of the Snake. Ang taon ng ahas. Pero sa ating mga Katoliko ay hindi natin nakikita ito. Ang nakikita natin ay ang taon ng Diyos. Year of the Lord. Ang taon ng ating Panginoon. Dahil upang makita natin na gumagabay at nagbibigay ng direksyon ay ang Diyos lamang. Mga kapanalig, actually wala sa simbahan na tayo nagdiriwang ng Three Kings, no? Happy Three Kings, no? Pero ang pinagdiriwang natin sa simbahan ay ang pagpapakita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi dito natin makikita na ang focus ng ating simbahan ay si Jesus. Si Jesus lamang ang makapagpupuno ng ating mga sarili. Kung meron ka man kapanalig na hinihiling sa taong ito, huwag mo kalimutan ng Panginoon. Hindi mo lamang ibibigay lahat ng kredito sa iyong sarili, no? Ang katalinuhan, ang kakigisan, no? Ang ating kalusugan, no? Ay para lamang sa ating sarili. Isipin natin na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon na patuloy na gumagabay sa atin. Ngayong 2025, nawa itong taon nito ay maging taon ng ating Panginoon, hindi lamang para sa inyo mga kapanalig, pati ang pamilya natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anakan natin, nawa ay sila ay silayan, no? Bigyan ng liwanag ng ating Panginoon para itong taon na ito ay maging taon ng ating Panginoon. Magsitayo na po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa ito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, idulog natin ang ating mga handog at kahilingan sa Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, naway ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila ng pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga pamayanang karismatiko, nawa sila ay maging mga pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoong Hesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming mga asal sa isang talang gumagabay sa iba tungo sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuyahan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugang Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon na may iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkataon namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na napagpapakuan sa iyo. Ako abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Na bilang maamong kordero ay buong hinahangong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita na higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya,
at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ilan lamang pong patalastas, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum para sa nalalapit na kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa darating na January 9, araw ng Huwebes. Inaanyayahan po namin kayong magsimba sa ating Veritas Chapel at maging Veritas Eucharistic Advocate para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, gagalingan, special intention, kaluluwa at ma-sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Buhat sa dilim, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Naway malasap ninyo ang kanyang kabaitan at tumatag nawa kayo sa inyong mga pananalig, pag-asa at pag-ibig. Amen. Sinundan ng mga pantas ang tala at tatagpuan nila si Kristong liwanag na buhat sa liwanag. Bilang mga tagasunod ni Kristo, naway gawin niya kayong ilaw sa inyong kapwa. Amen. Matulad nawa kayo sa patuloy na pananalig at kabukasang palad ng mga pantas at pagpalain kayo ng pananatili ng Panginoon sa inyong piling. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ipamahagi ang liwanag at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Angels sing of earth on high, sweetly singing on the plains, and the mountains sing of light, echoing their joyous strain. In excelsis Deo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus